Magandang buhay mga bata! Narito ang ating aralin para sa Filipino 4, Quarter 2, Week 4. At ang pangunahing paksa na ating pag-aaralan ay ang pag-unawa sa layon ng tulang nagsasalaysay, partikular ang tulang pambata. Kaugnay na paksa, ang wastong paggamit ng panghalip pamatlig. Narito ang mga kasanayang ating lilinangin ngayong linggo. Una, nasusuri ang layon ng teksto. Magsalaysay, tulang pambata. Pangalawa, naiuugnay ang kaisipan ng akda sa sariling karanasan. Pangatlo, nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. Panghalip pamatlig. At pang-apat, nagagamit ang angkop na wika sa pagpapahayag na isinasaalang-alang ang edad, kasarian, paksa at kultura tuwing may binyagan at kasalan. Narito ang mga gawain para sa unang araw. Para sa ating unang gawain, maghanap ng kapareha at pag-usapan ang mga matitingkad na konsepto sa nagdaang aralin tungkol sa talambuhay. Tignan ang mga gabay na tanong sa pisara bilang gabay sa pagbabalik-aral. Isulat sa isang pahinang papel ang sagot ng iyong kamag-aral at isusulat rin naman ng iyong kamag-aral ang mga sagot mo. Bigyan ng angkop na reaksyon sa pamamagitan ng mga emoticons ang sagot ng iyong kaklase matapos ito'y ibalik ito sa kanya. Narito ang mga emoticons na gagamitin. At narito naman ang mga mungkahing tanong. Una, batay sa naging gawain sa pagtatanong ng mahahalagang impormasyon ng iyong kaklase, ano ang ibig sabihin ng talambuhay? Pangalawang tanong, maaari ba nating uriin ang talambuhay? Kung oo, ano ang dalawang uri nito? Maaari bang ibigay ang pagkakaiba nito? Sunod na gawain, magsulat ng mga salitang maaaring maiugnay sa mga larawan sa nasabing okasyon batay sa iyong personal na karanasan sa pagdalo o pagsasagawa nito sa inyong pamilya. Isulat ang sagot sa isang pinggang Pinoy na may 4 na hati. Narito ang pinggan ng karanasan. Narito ang dalawang larawan na ating gagamitin sa ating gawain. Pagmasdang mabuti, mga bata. Ano-ano kaya ang mga salitang maaaring maiugnay tungkol sa dalawang larawan na ito? Isulat ninyo ang inyong sagot sa pinggan ng karanasan. Sunod na gawain, piliin ang angkop na letra na kasing kahulugan ng mga salitang may salungguhit sa pangungusap. Para sa unang bilang, gaganapin sa susunod na linggo ang baysanan ng magkasintahang Daniel at Dina sa lungsod ng Lipa sa Batangas. Ano ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit? A. Kasalan. B. Pangingibang bansa. C. Pamamasyal. Sunod, patuloy na isinasagawa ang bayanihan sa lugar ni na Estong sa probinsya tuwing may mga okasyon. Ano ang kasing kahulugan ng salitang bayanihan? A. Pagtatalo. B. Pagtutulungan. C. Pagtatawanan.
At pangatlo, labis ang kagalakan ni Sofia sa nalalapit na pagdating ng kanyang ama. Ano ang ibig sabihin o kasing kahulugan ng salitang kagalakan? A. Kalungkutan. B. Kalituhan. C. Kasayahan. Ngayon, dumako naman tayo sa akdang naratibo, tulang pambata. Para sa gabay na tanong, nakadalo ka na ba sa isang kasalan? May natatanging tradisyon ka bang namasid mula sa kasalan? Narito ang ating tekstong naratibo na pinamagatang Ang Baysanan sa panulat ni Michael C. De Los Santos. Baysanan ang tawag sa tradisyon ng kasalan sa Batangas. Buhay na buhay ang bayanihan sa kasalan sa lalawigan. Mga tao'y abala sa paggagayak para sa ikakasal. Mga ikakasal, labis-labis ang kagalakan. Ang baysanan may tatlong bahagi. Unay bago ang kasalan, nagaganap ang bulungan, lipatan at panunulungan. Ang ikalaway ang aktwal na kasalan, bahagi nito'y salo-salo at sabugan. Panghuli, dapit ng mag-asawa kung tawagin sa lugar. Ngayon, bumunot ng isang tanong mula sa kahon at ibahagi ang iyong sagot sa klase. Para sa unang tanong, anong uri ng teksto ang binasa? Pangalawa, ano ang layunin ng teksto? Pangatlo, ano ang pangunahing paksa ng teksto? Pang-apat, saang lugar nagaganap ang binanggit sa isinalaysay na teksto? Panglima, ano-anong mga katangian ng tao ang nagpatingkad sa teksto? Pang-anim, paano isinasagawa ang buong siklo ng tradisyong tinalakay sa tula o teksto? Narito naman ang isang halimbawa ng baysanan. Ngayon, ating dugtungan ang mga pahayag upang mabuo ang diwa nito. Pagdalo sa okasyon. Ako ay dumalo sa isang okasyon na ang tawag ay doon sa lalawigan ng aking nakasama sina maraming tao ang dumalo sa para sa susunod na gawain, dugtungan. Una nangangkop na pahayag ang mga salungguhit sa pahayag upang mabuo ang kaisipan hinihingi ng pangungusap. Para sa letrang A, ang baysanan ay isang katutubong tradisyon doon sa B. Ang baysanan ay may katumbas na kahulugan na pangatlo, ang panghalip pamatlig ay maaaring makilala batay sa at piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang tawag sa tradisyon ng kasalan sa Batangas na nakasentro sa bayanihan? A. Binyag. B. Baysanan. C. Pagsasama. D. Pagtanggap. Ano ang unang bahagi ng baysanan bago ang aktwal na kasalan? A. Salo-salo. B. Bulungan. C. Sabugan. D. Dapit. Ano ang pangunahing tema ng baysanan ayon sa teksto? A. Pagkakaisa at pagtutulungan. B. Kalungkutan at paghihiwalay. C. Kalikasan at pag-unlad. D. Paghahanap ng kayamanan.
Sa anong bahagi ng baysanan nagaganap ang salo-salo? A. Bago ang kasalan. B. Aktwal na kasalan. C. Dapit ng mag-asawa. D. Panunulungan. Ano ang tawag sa bahagi ng baysanan na tumutukoy sa bagong buhay ng mag-asawa? A. Bulungan. B. Sabugan. C. Dapit. D. Lipatan. Narito naman ang mga gawain para sa ikalawang araw ng ating aralin. Para sa balik-aral, ano ang baysanan? Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang layon ng tulang pambata na nagsasalaysay. Ano nga ba ang tulang pambata? Ang tulang pambata ay kinawiwilihan ng mga bata dahil sa pagkakaroon ng mga ito ng nakasisiyang mga tugmaan ng tunog, tinig at mga salita. Bago natin basahin ang tulang pambata na ating tatalakayin, narito muna ang ilang mga salita na bibigyan natin ng kahulugan. Una ay pagsubok. Kapag sinabing pagsubok, ito'y isang hamon o sitwasyon mahirap na kailangang harapin ng isang tao. Ito ay maaaring maging isang test ng lakas, kakayahan, o tibay ng loob. Pangalawang salita ay umindak, isang kilos ng pagsasayaw o paggalaw ng katawan na may ritmo. Karaniwan itong ginagamit upang ilarawan ang masayang galaw o pagsasayaw. At pangatlo, banayad. Tumutukoy sa isang bagay na magaan, tahimik, o mahinahon. Sa konteksto ng pagkatao, maaari itong larawan ang isang tao na may mahinahong pag-uugali o nagiging maamo sa pakikitungo sa iba. Narito ang tulang pambatang pinamagatang sa gubat ng mga hayop. Tara, sabayan niyo ako mga bata. Sa gubat ng mga hayop. Sa gubat ng mga hayop, masaya ang lahat. May ibon na umaawit, dala ay saya at galak. Ang kuneho'y tumatakbo, mabilis at masigla, habang ang pagong, mabagal, ngunit may dala. May tigre sa tabi, matalino't masungit, ngunit sa mga kaibigan, siya'y nagiging banayad. Sila'y naglalaro sa ilalim ng araw, sa gubat ng ligaya, walang katulad na galak. Isang araw ng tag-ulan, mga hayop ay nagtago sa ilalim ng puno, sama-sama sa bago. Habang bumabagsak ang ulan, sila'y nagkwentuhan tungkol sa mga araw ng saya at kasiyahan. Kahit anong pagsubok sa gubat sila'y magkasama, ang pagkakaibigan nila'y hindi matitinag tiyak. Sa huli ng kwento, sa gubat ay nagdiwang, sa pagmamahalan at saya, sabay na umindak. Ngayon, sagutin natin ang mga tanong mula sa ating binasa. Una, ano ang pangunahing tema ng tula na sa gubat ng mga hayop? Pangalawa, paano inilarawan ang pagkakaibigan ng mga hayop sa gubat sa tula? Pangatlo, ano ang naging reaksyon ng mga hayop sa pagdating ng tag-ulan? Pang-apat, anong mga katangian ang ipinakita ng tigre sa tula sa kanyang pakikitungo sa ibang hayop? Panglima, paano nagpakita ng ligaya at saya ang mga hayop sa kanilang mga aktibidad sa gubat?
Ang layon ng tulang pambata ay karaniwan ang mga sumusunod. Una, pagtuturo ng moral. Magbigay ng mga aral o leksyon sa mga bata tulad ng kahalagahan ng pagkakaibigan, pagtutulungan at pagiging mabuti. Pangalawa ay pagpapalawak ng imahinasyon. Himukin ang mga bata na mag-isip at mangarap sa pamamagitan ng makulay na himahe at kwento. Pangatlong layon ay ang pagpapasaya, magdulot ng kasiyahan at aliw sa mga bata sa pamamagitan ng masiglang ritmo at mga nakakatawang sitwasyon. Pang-apat ay ang pagbuo ng kaalaman, magbigay ng mga impormasyon tungkol sa kalikasan, hayop o iba pang mga paksa na mahalaga sa mga bata. At panglima ay ang paghikayat sa pagbasa, magbigay ng interes sa mga bata na magbasa at matuto mula sa mga akdang pampanitikan. Ano-ano ang layon ng tulang pambata? Ngayon, basahin ang tulang pambatang ang bituin at mamaya ay tukuyin mo kung ano ang layon ng tulang ito. Handa na ba kayong magbasa, mga bata? Ang bituin. Bituin sa langit kay ganda't kay liwanag, kahit malayo sa gabi nag-aanyaya. Sa bawat tingin, puso'y napapasaya, puno ng pag-asa, pangarap na kay saya. Sa iyong ningning kay daming kwento tungkol sa mga pangarap ng bata sa tuwa't saya. Bawat bituin may pangako't lihim, sama-sama tayong mangarap, walang hanggan. Ang tanong, ano ang layon ng tula? Ang bituin sa pag-ugnay ng mga bituin sa mga pangarap ng mga bata. At para naman sa mga gawain sa ikatlong araw, kamusta mga bata? Wala ka bang napapansin sa tuwing naguutos sa iyo si nanay? Turo rito, turo roon. Yan ang gawain ni nanay. Ito, iyon at iyan ay ilan lamang sa mga salita na ginagamit na pamalit sa mga bagay na itinuturo. Ano ang mga ito? Ito ay mga panghalip pamatlig. Ang mga panghalip na ginagamit sa pagtuturo ng hayop, bagay, lugar o pangyayari. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang wastong paggamit ng panghalip pamatlig. Ngunit bago yan, atin munang babasahin ang kwentong Si Primo at ang kanyang kapatid sa panulat ni Michael C. De Los Santos. Ako si Primo at ito ang aming tahanan. Kasama ko rito ang aking mga magulang na kababatang kapatid na si Teo. Abala ang aking mga magulang dahil araw ng binyag ngayon ni Teo. Doon sa simbahan malapit sa aming bahay gagawin ang seremonya. Matapos iyon, didiretso kami doon sa napiling restaurant para sa salo-salo. Ganito ang kadalasang pangyayari ng pagbibinyag sa aming relihiyon. Ngayon, basahin muli at unawain ang teksto. Tignan ang mga salitang nakasalungguhit at kilalanin ito batay sa gamit sa teksto. Pagkatapos basahin, ano-ano ang mga salitang nakasalungguhit.
Para sa mga tanong, nakikilala ba ninyo ang mga salitang nakasalungguhit sa itaas? Pangalawa, ano ang pangunahing gamit nito sa teksto? Pangatlo, anong uri ng pananalita ito nabibilang? Pang-apat, naaalala ba ninyo kung anong uri ng panghalip ang mga ito? Pagmasdan ang mga larawan at gamitin sa pagtukoy ng lapit at layo ng isang itinuturong tao, bagay, hayop, lunan o kaya'y pangyayari. Paano mo ituturo ang larawang ito? Sunod na larawan, paano mo ituturo ang larawang ito? Ito naman, paano mo itinuturo ang isang bagay, tao, lugar, at hayop kung ito'y malapit sa'yo? Kung malapit sa kausap mo, paano mo naman ito itinuturo? At kung kapwa malayo naman sa inyo at sa kausap mo, paano mo ito ituturo? Paano ginagamit ang panghalip na pamatlig? Ngayon, tukuyin mula sa pangungusap na pinalooban ng mga panghalip pamatlig ang layo, lapit ng nagsasalita at kausap nito. Isulat ang tamang letra sa sagutang papel. Para sa unang bilang, doon ako pupunta sa pamilihang bayan mamayang hapon. A. Malapit sa nagsasalita. B. Malapit sa kausap. O C. Kapwa malayo sa nagsasalita at kausap. Pangalawa, iyan ang aking sombrerong gagamitin papuntang bukid. A. Malapit sa nagsasalita. B. Malapit sa kausap. O C. Kapwa malayo sa nagsasalita at kausap. Pangatlo, ito ang bagong biling bisikleta ni Tony. A. Malapit sa nagsasalita. B. Malapit sa kausap. C. Kapwa malayo sa nagsasalita at kausap. Pang-apat, diyan nakalagay ang susi ng sasakyan ni Kuya Ruben. A. Malapit sa nagsasalita. B. Malapit sa kausap. O C. Kapwa malayo sa nagsasalita at kausap. Panglima, dito tayo bibili ng tinapay na babaunin sa pagpunta sa ilog. A. Malapit sa nagsasalita. B. Malapit sa kausap. C. Kapwa malayo sa nagsasalita at kausap. Ngayon, narito ang ating gawain. Ang aking My Day. Magdala ng larawan na inilagay sa My Day sa Facebook o kaya'y isang paboritong larawan na tinitignan palagi. Magsulat ng 2 hanggang 4 na pangungusap tungkol sa larawan. At narito naman ang mga gawain para sa ika-4 na araw. Para sa ating balik-aral, ano ang panghalip na pamatlig? Piliin mo mula sa kahon ang panghalip pamatlig na bubuo sa diwan ng mga pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ang mga pagpipilian ay ang mga sumusunod: diyan, dito, doon, nito, ito, at ganito.
Para sa unang bilang, paborito kong puntahan ang lugar na pangalawa, blank kaming nakakilala ni Ben. Pangatlo, blank kaming umuupo sa damuhan sa lilim ng kahoy. Pang-apat, bumibili kaming merienda, blank sa malapit sa simbahan. At panglima, blank, oras na rin kaming nagsisimba tuwing linggo. Narito ang panauhan ng panghalip. Unang panauhan, ang pangalang itinuturo o tinutukoy ay malapit o hawak ng taong nagsasalita. Halimbawa, ito, ire, nito, nire, ganito, ganire, dito, rito, dine, at heto. Para sa ikalawang panauhan naman, ang pangalang itinuturo o tinutukoy ay malapit o hawak ng taong kinakausap. Iyan, niyan, ganyan, diyan, at hayan. Para sa ikatlong panauhan, ang pangalang itinuturo o tinutukoy ay malayo sa nagsasalita o nag-uusap. Iyon, niyon, ganoon, gayon, doon, at hayun. Ngayon, tunghayaan ang dalawang larawan na magbibigay linaw dito. Pagmasdan ng unang larawan. Narito ang sitwasyon para sa unang larawan. Magkasama sina Lito at Rick sa kantina ng paaralan. Bago lamang ang bag ni Lito. Gamit ang panghalip pamatlig, maaaring ituro ni Lito ang bag kung ito'y malapit sa kanya, malapit kay Rick, o kapwa malayo sa kanilang dalawa. Tignan ng tatlong pangungusap at ilagay ang angkop na pangungusap sa talahan na yan sa ibaba. Una, ito ang aking bag. Pangalawa, iyan ang aking bag. Pangatlo, iyon ang aking bag. Alin dyan ang malapit kay Lito? Alin naman dyan sa pangungusap ang malapit kay Rick? At alin naman sa mga pangungusap ang malayo kapwa kina Lito at Rick? Narito naman ang pangalawang larawan. Para sa sitwasyon, magkasamang namasyal sa kanilang bayan sina Lea at ang kanyang pinsang si May na isang balikbayan. Nakasakay sila sa bisikleta, napadaan sila sa tapat ng paaralan ni Lea. Ano kaya ang angkop na pangungusap na maaaring sabihin ni Lea kung ituturo niya ang kanyang paaralang pinapasukan sa kanyang pinsan, kung malapit siya sa paaralan, kung malapit naman si May sa paaralan, o kung kapwa malayo sa kanilang dalawa? Narito ang mga pangungusap. Dito ang aming paaralan. Diyan ang aming paaralan. Doon ang aming paaralan. Alin sa mga pangungusap ang malapit sa nagsasalita? Malapit sa kausap, malayo, kapwa sa nag-uusap. Sunod na gawain, magsulat ng isang personal na salaysay hinggil sa karanasan sa pagdalo sa isang okasyon. Tiyakin lamang na ang layon ng isusulat na gawain ay pagsasalaysay ng pangyayari sa iyong buhay.
Isulat ang personal na salaysay sa loob ng mga kahon ng dialogo. Ilagay sa angkop na hanay sa loob ng talahanayan ang pangungusap batay sa gamit nito ayon sa lapit ng nagsasalita, lapit ng kausap o layo o lapit kapwa sa nagsasalita at kausap. Gawing gabay ang mga may salungguhit na panghalip upang matukoy ang lapit at layo ng nagsasalita. Doon ang aming bahay. Dito kami kumakain araw-araw. Bibili ako ng katulad niyan. Ganito ang gusto kong sapatos. Ganoon ang bolang gusto ko. Sa talahanayang ito, dito mo isusulat ang mga pangungusap kung malapit sa nagsasalita, malapit sa kausap, malayo kapwa sa nag-uusap. At dito nagtatapos ang ating aralin para sa linggong ito. Maraming salamat sa inyong panonood mga bata. Paalam!